Mapaka-timely yung ating pong patuloy na pinag-uusapan. Itong buwan na ito, di po ba, na kung saan ay lagi nating binabalik-balik ang ating pong kaisipan, ang ating puso sa ginagawa ng Panginoon sa church. Alright? Na kung saan bilang church, bilang kanyang iglesia, bilang kanyang katawan ay nais niya na talagang mabuhay tayo ayon sa kanyang presensya, mabuhay tayo ayon sa kanyang salita, mabuhay tayo ayon sa kanyang espiritu. Ang ibig sabihin niyan, ang buhay natin ay mayroong kalayaan, mayroong pag-asa, mayroong pag-ibig, mayroong kaaliwan, at mayroong probisyon sa lahat ng pangangailangan. Amen. That is the very, very purpose of God. Alam po natin lahat yan. Diba? Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you. Alam niyo mga kapatid, yan ang aming, I believe, bawat isa sa atin ay pinaninindigan natin. Okay, yung pangalan ang pag-uusapan natin ngayong umaga, at I believe ay ito din po ang pinag-uusapan kanina sa SM about speak life. Sabi mo sa katabi mo, speak life. Ayan. In line with those message na kung saan ay binigay po sa atin ng ating pong pastor mula sa Alabang, Pastor Edwin, di po ba? It's about, sino nakakatanda, may regalo si Pastor Roman. Sige nga, tinan natin, ha? Okay? Sige, walang magsasabi, ha? Ano yung first point na pinag-usapan natin na ibinigay sa atin nakaraang linggo? Okay. That we can dispense life by the way wala. Dapat, yung sinasabi ko, doon dapat ang sasagot eh. By the way we speak. Okay? So yan ang ating pong bigyan ng diin. Okay? Bigyan natin ng emphasis yan. Okay? For the sake of empowerment. Dahil naniniwala po tayo na we need to understand, kinakailangan maintindihan natin na tayo ay may buhay na nanggagaling sa Panginoon. Okay, we are already empowered. Everybody say empowered. Okay, at pinupursu natin more of that power. Dahil naniniwala po ako na yung pagkilos ng Panginoon sa atin ay meron poong tinatawag na pag-unlad, progresibo. Amen? Kung paano tayo ay nabubuhay na medyo nagsimula sa bata, ayan, medyo ano mas kasunod sa bata, nagiging kabataan, tapos nagiging, di po ba? So, dahil nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon ay nagtuloy-tuloy. Hindi nagbabago. Halimbawa na lang si Jensen. Ayan di ba, gumaganon na siya. Mayroon ng pagpapatuloy na maranasan. Amen? At ang pag-uusapan natin ay ito yung sa palagay ko, pinakadahilan. Ayan. Pinakadahilan ng pagkakaroon ng dapat mayroong dila. Mahirap magsalita ng walang dila. Sino dito walang dila? Di ba? Anong tawag natin pag walang dila? Ang pipi may dila din. Maiksi nga lang. Bakit? Kasi nilikha ng Diyos yung panlasa. Okay? So yung sinabi ko po sa inyo kanina, even the creation, bago yan maging creation, formless yan. Wala siyang hugis, wala talagang ano. But the Word of God says, di ba, Genesis chapter 1 verse 3, okay, and He said, God said, alright? Baka gusto niyong basahin ko sa inyo. Genesis chapter 1 verse 1. Sige, bigyan natin ng pundasyon po yung pinag-uusapan natin. Genesis chapter 1 verse 1 to 3.
Meron ka dyan kung mabilis ang ating, ayan. Okay, good. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3. Oh, and God said, everybody say, God said. Oh, si Lord pala natin may dila. At ginamit niya itong dila na ito na makapangyarihan na siyang naging dahilan para magkaroon ng mga bagay-bagay. Alright? Ang sabi diyan, God said, let there be light. And there was light. Ganon ka makapangyarihan ang dila na meron tayo. Amen. So itong pag-uusapan natin is about empowered tongue to speak life. Na ito palang ating pong dila. Okay. Bakit nga ba napakahalaga ito? Every time nakakanta tayo, ginagamitan natin ng dila. Subukan yung kumanta na walang dila. Mahirap kumanta na walang dila. Subukan mong kumain na walang dila. Kaya? Naintindihan natin, ganon kahalaga ang dila na meron tayo. Nabubuhay tayo na iniligay ng Diyos yan kasi may purpose. May dahilan. At mula nung bata pa tayo, yan ay nilagay na ng Panginoon. Yung dila na yan for a purpose. Ngayon, ito din po ang gagamitin ng Panginoon sa atin. Ito ang gagamitin ng Panginoon sa atin for us to be a dispensers of life. At yan po ang kinakailangan maihayag natin through speaking, by speaking life. Amen. Okay, gusto ko kayong dalhin sa James chapter 3. By the way, ito pang chapter na ito, ang pinakaayaw ko dati. Kasi tuwing nababasa ko to, natatakot akong magsalita. Natatakot akong mag-share. At nung maintindihan ko, itong James chapter 3 na to, may problema pala dito. Bakit sinabihan ni James yung mga believers dito? May problema sila. Merong di pagkakaintindihan o merong kaguluhan na nangyayari because of those who na gustong magsalita, pero meron silang sariling agenda, meron silang sariling motibo na hindi dapat. So nagkaroon po sila ng kaguluhan sa lugar na yon. Kaya ibinilin sa kanila, di ba sa verse 1, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Okay, yan ang paalala ni Apostle James. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in words, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. So, hindi sinasabi ni Apostle James dito na wag nang magsalita, wag nang magturo. Meron lang tinutukoy dito na wag gawin. Bakit? Kasi nga merong mga nagnanais na magturo, okay, na merong hindi magandang hangarin. Okay? So, merong tinutukoy dito, mga kapatid. So, today, gusto kong gamitin ito, itong mga prinsipyo na ito. Okay? Nagagamitin natin na kung saan maging dahilan para yung pong ating pong buhay bilang Kristiyano, nagagamitin ng Panginoon to speak that life ay magiging nasa kaayusan. Okay? Kaayusan ng kaisipan at kaayusan po ng buhay. Ayan. Okay. So meron ditong tatlong bagay. Okay. Na nais ng Panginoon
na maintindihan natin patungkol sa ating pong dila. Okay? Una, ang dila dito ay makapangyarihan. Tongue is powerful. Everybody say powerful. Ayan. Okay? So pangalawa, tongue is dangerous. Okay? Una, powerful. Totoo po. Naipaliwalag po natin kanina. Pangalawa, tongue is dangerous. Okay? Yan ay makikita natin sa verse 5 and 6. Okay, ang sabi dyan. Okay, dire-diretso po natin babasahin. Indeed, verse 3, we put bit in horses' mouth that they may obey us, and we turn their whole body. All right? So verse 4, look also at sheep, yung barko. Although they are so large and are driven by first wind, they are turned by the very small rudder. Okay, yung tawag dyan, timon. Okay, whether the pilot desires, kung saan gusto ng pilot na ito. Okay, verse 5, even so, the tongue is a little members and boasts great things. See how great a forest a little fire kindle. Tama ba ako? Okay, verse 6, and the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body, and set on fire the curse of nature, and it is set on fire by hell. So, ibig sabihin yan, verse 5 and 6, ang tongue po ay dangerous. Everybody say dangerous. Okay, and verse 7, for every kind of beast and bird, of reptiles and creatures of the sea is tamed and has been tamed by mankind. Verse 8, but no man can tame the tongue. It is unruly, evil, full of deadly poison. Okay, so ibig sabihin yan, ang tongue is untamable. Everybody say untamable. Okay. Ito ay paalala ni Apostle James sa mga pasaway. Alright? Salamat sa Diyos, ang ating mga kausap, mga kasama natin dito ay hindi na pasaway. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang mukha ng hindi pasaway. Amen? So ito ay on my testimony po mga kapatid. This point of ang tawag natin dito ay pagtingin, okay, ng mga manampalataya noon pagdating sa pagsasalita. Okay, tila nagkakaroon ng problema. All right? The good thing, gusto kong sabihin sa atin na itong dila na ito. Okay, itong mga dila na ito ay noon ito. Okay? Ang dila ko noon ganito. Ang dila ko noon ay masama. Ayan. Nakakita na kayo ng tao pagkagising sa umaga, hihingi lang ng kape, nagmumura pa. No, nakita yung kaibigan, minumura. Kakain na lang, magmumura. Alright? Nakita kayo na gano'n? Oh, kaibigan ni Pastor Cheng yun. Ang tawag doon, sangasangang dila. May po ba? Ganon tayo noon. At I believe lahat po tayo ganon. Praise God, okay? Ngayon tayo, ang dila natin ay makapangyarihan na nagbibigay ng buhay. Amen? So, iba na tayo ngayon. No? Pagkagalit ka, anong sinasabi mo? Ha? Pagkagalit ang isang manampalataya, nanditong kausap ko, pag nagagalit ka, anong sinasabi mo? Talaga, ha? Hallelujah ka? May kasamang kayon? Hallelujah ka! May ibig sabihin pala nun, sana kidlatan ka. Hindi na. Yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa atin, na sa halip na yung powerful tool para sa ikakasama, ngayon, powerful tool para sa ikakabuhay. Kahit may problema,
Alright? Kahit may sitwasyon, hindi ka nagsasalita base doon sa sitwasyon. Hindi ka nagsasalita ng masama base doon sa nakikita mo. Bakit? Kasi binago na ng Panginoon ang dila mo. Amen? At ang dila mo, pangalawa, dati ay dangerous. Oo. Mahirap pakawalan. Napakadelikado. Pero ngayon, ang dila natin, okay, ay gentle. Yan. Sino dito nakakarinig na ng gentle na salita? Sa mga magnobyo, di ba? Gentle talaga yan. Gentle na gentle yan. Alright? Oh. Dangerous siya. Pero ngayon, ngayon iba na. Okay? Meron na siyang may kaakibat na ng kaapayapaan. Tuwing nagsasalita yan, laging mayroong tawag dyan. Meron akong isang actually, apat ito. Una, I'm sorry. Everybody say, I'm sorry. Lahat tayo nagkakamali, right? Pangalawa, sabihin natin, I thank you. I'm sorry, I thank you. Pangatlo, I love you. Sa asawa mo lang yung pastor. Ha? How can I help you? Yan. Alam nyo, dati wala tayong ganun. Pero dahil kay Jesus, binago niya tayo, gano'n na yung ating pong pananaw. Amen? So, we are not dangerous anymore. Pangatlo, ang ating tang noon ay untainable. Okay? So, hindi siya kayang pigilin. Yan ang ating tang noon. Ngayon, ang tang natin ay tame. Alright? Submissive. Yan. Paano ba magiging submissive? Paano ba ang tang na submissive, Brother Benny? Yun. Tama. Shut up na lang. At hayaan mo na si Mrs. Oo. Think muna bago talk. Kaya pwede mong i-think na lang. Huwag mo nang sabihin. Amen. Yan ang mga kasama natin dito. Hallelujah. Praise God. Alam nyo, napakaganda. No? Kapag ang buhay natin, no, kapag tayo ay umaayon doon sa nais ng Panginoon para maging dispenser tayo ng life, ay yung ating po mga dila, alam nyo po, kapag ito ay talaga sa buhay na nagmumula kay Lord, ito po ay nagbibigay ng protection sa ating mga buhay. Ito ay nagbibigay ng protection sa ating pong mga relasyon. Okay? Bakit? Kasi mas magiging maingat tayong magsalita. Ngayon, gusto kong ibigay sa atin ngayong gabi, how do we empower our tongue to speak life? No? Paano ba natin na-empower? Tuloy-tuloy ang ating pong mga dila na ito, no? Para magsalita ng buhay. Okay? So number one, our tongue is powerful. Doon na tayo sa next line na tayo. Ayan. Everybody say, have a renewed heart to change the tongue. This is the good thing, mga kapatid. Okay, we've got that renewed heart. Ako'y tuwang-tuwa kasi noong hindi ko pakilala ang Panginoon, madalas ang aking pong dila, hindi man ako gaano nagmumura, pero madalas akong tawag dyan, hindi man ako nagsasalita ng harapan, yung patalikod. No? Ang tawag natin dyan ay, walang nakakaalam, ang babait ng mga kausap ko. Di ba? Binabackbite natin. Okay? Alam nyo,
Kasi nga minsan, lalo na pagkakaibigan mo, hindi ko magawang pagkakaibigan sa harap Di ba? May mga ganon. May mga ganon ugali, okay? Pero yan ay nagbago. The time that I surrender my heart to God, nagkaroon ng pagbabago ang aking pong puso. At ang sabi ng Bible, through the abundance of our heart, your mouth speak. So, ibig sabihin, ang lumalabas na sa bibig mo, instead of masama, nagiging mabuti. Dahil ang laman ng puso natin ay salita ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Yan, ang sabi dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is good and accepted and perfect will of God. Amen? So, ibig sabihin ito, ang salita ng Diyos ay nagbabago sa ating mga puso. From our mind. Alam nyo, napakaganda na kapag ang salita ng Diyos ay laging laman ng ating kaisipan. Sino dito kapag kayo nasa comfort room, alam nyo, sa comfort room, naniniwala na ako nung binabanggit ni Pastor Romil sa atin. Every time na nasa throne of grace ka, yung talagang gano'n, mas magandang mag-meditate ng salita ng Diyos doon. Oo. God so loved me. God so loved the world. Iniisip ko yan. Tapos, maya-maya, iba na ang nagiging laman ng puso ko at na pupuno na ako ng pag-ibig. Every time na tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, it creates something life in us. Nagkakaroon yan ng buhay sa atin at naglilika yan ng panibagong sigla, ng panibagong kalakasan, ng panibagong direksyon ng ating buhay. Di ba? Pag may problema ka, instead na magngoy-ngoy, instead na pumunta sa tropa at maghanap ng, pare, tayo, may problema ko ngayon. Instead na ganun ang gagawin mo, buha ka ng Bible, salita ng Panginoon. Ano mo sinasabi ng Panginoon sa akin ngayon? May problema ako sa babayarin. Sabi ng Panginoon, huwag akong malungkot, huwag akong mabalisa. Ang sabi niya, hunahin ko ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay daragdag sa akin. Oh Lord, thank you, thank you. At habang umuupo ka doon, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. At Lord, sasabihin mo, Lord, thank you, thank you, thank you. Alam ko, Panginoon, na magpo-provide ka sa pangangailangan ko. Lord, thank you that hindi mo ako pagkukulangin sa mga pangangailangan ko. Lord, thank you that you are my God who will supply all my needs according to His riches and glory. Lord, thank you that you are God is awesome to me. And right now, Lord, I declare that in my life. At maya-maya kunti, paglabas mo doon sa iyong trono, maramdaman mo ang pag-asa. Maramdaman mo ang kapayapaan. Amen? At pag nakita mo yung kapitbahay mo, na minsan, naiinis ka dahil ang lakas-lakas ng boses niya pag kumakanta ng My Way. Kaya mo na siyang ngitian. Amen? May pagbabago. Ibig sabihin, nabago na yung puso. At kapag nabago ang puso, nagkakaroon ng pagbabago ang kaisipan. Kapag nabago ang kaisipan, nagkakaroon ng pagbabago ang ating mga dila. Nagiging maganda ang deklarasyon po natin. Okay? So, ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, ang sabi dyan, ayan, keep your heart with all diligent. Everybody say diligent. Okay, keep your heart. Guard your heart. Kaya nga itong ating puso ay, alam nyo, araw-araw dapat pala, yung puso natin ay lagi nating tinitingnan. Sino dito may alagang aso? Alam nyo ba, pag pinabayaan nyo yung aso nyo, mangangamoy? Alam nyo ba, pag pinabayaan nyo ang aso nyo, ay magugutom? Alam niyo ba, pag pinabayaan niyo ang aso niyo, magkakaroon ng maraming garapata? Kami lang nagkakaintindihan ni Pastor Cheng. Same as that. Aso lang po yun, yung puso nandito.
Hindi natin minsan namamalayan, kapag hindi natin inalagaan yan, ay magugulat na lang tayo, maya-maya kunti. Pag nakita ka ng traffic, kaya traffic kasi may nagta-traffic. Maiinis ka. Magugulat ka na lang. Yan ay presentasyon kung anong nasa loob natin. Kung anong kaisipan natin. Lalabas po yun. Pero kapag tayo ay masipag na alagaan ang ating puso, mga kapatid, wow, ang lalabas dyan, laging thank you. Pagdaan mo doon sa traffic enforcer, God bless you. Pag may dala kang merienda, bigyan mo. Di ba? Ganun yun. Bakit? Kasi ang puso mo ay inaalagaan. Alright. So pangalawa, ayan. We've watched over our inconsistent or ungodly speech to avoid. We watch over our inconsistent tongue. Okay, paano natin, ito yung isa sa kinakailangan natin gawin. Di po ba na binabantayan natin yung ating pong mga sinasabi? Bakit inconsistent? Bakit inconsistent? Di ba Kristiyano ka? Di ba, hindi nagsisinungaling yan. Di ba, nasa sugalan sila noon? Nasa sugalan sila. Siyempre born again siya. Kaya sabi nung kasama niya, nung umalis, umihi lang, tapos, bumalik. Tapos naghinala sa kanila. Siguro, may ginawa ka dyan. Sinabi nung kasama niya, hindi nagsisinungaling yan, born again yan, pero nasa sugalan. Sino yun? Di ba? Inconsistent. Yung sinasabi at saka ginagawa. Another thing. Mga kapatid, anong tawag doon? Huwag magalit. Ano ba yung kasabihan na yun? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, bukol. Okay? Lahat po tayo, 3 things na kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Una, wow. Everybody say wow. Yan. Pangalawa, aha. Yan. Pangatlo, ouch. Alright, that is good. So ngayon, isang magandang paalala po ito sa atin. We watch over our inconsistent and godly speech to avoid, katulad nito, gossip. Yan. Ano ba sa Tagalog yung gossip? Yun, bago na ngayon. Ang pangalan niya ay si Marites. Yung isa, Marisol. Yung mga solsolero. Meron pa yung isa, si Usi. Alam niyo ba yung si Usi? Si Marisa. Solsolera. Okay. Slander. Okay, pag sa slander, pag criticism. Ayan, ano ba yung, alam mo yung slander? Slander. Paninirang puri. Okay? Praise God, walang ganyan dito. Amen. Walang criticism dito. Amen? Flattery. What is flattery? Nakaranas na ba kayo nito? Amen. Walang ganyan dito. Amen. Okay? Meron ditong tinatawag coarse joking. Alam niyo ba ito? Yung pagjo-joke, yung mga green jokes. Okay? Double meaning. Diba? So, iwas po tayo sa ganon. Okay? We watch over that inconsistent, ungodly speech, mga kapatid. Okay? At thanks be to God. Alam niyo, isa sa pinakamagandang pangontra dito, antidote, tungkol dito sa paano natin bantayan yung ating po mga sinasabi. James 1:5. Yan. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Alam nyo, every time na medyo yung ating pong dila ay madudulas, alam nyo, meron niyang dapat na, alam nyo yung stopper,
Di ba? Halimbawa, nadudulas ka. Pag dulas mo, hindi ka natuloy madulas kasi mayroong nakaharang. May stopper. Alam nyo, the Holy Spirit is with us. Ito ang dahilan kung bakit po tayo mayroong firm foundation. Bahagi doon sa pagtuturo ay ating pong sinisuguro na ang bawat isa ay magkaroon ng gift ng Holy Spirit. Okay, kung matatandaan nyo, Friday, that is prayer and praise night. Okay, nagkaroon po tayo dito ng infilling of baptism of the Holy Spirit. Kailangan po natin yon. Amen? Every time na mayroon tayong galit sa isip, sa puso, mayroon tayong naalalang hindi maganda sa atin, begin to speak in tongues. Amen. Bago ka magsalita o magalit sa Kanya, mag-pray ka muna. Maganda yon. No? Pag nakita mo siya, hindi mo nasasabunutan. Yayakapin mo siya. Oh, I love you with the love of the Lord. Hindi ikaw yan. Ang Holy Spirit yan. Yan yung nagbibigay sa atin ng kakayanan para gumawa ng mabuti. Para gumawa ng tama. Yan. Maalala ko nung nagpapakanta ko nung, oh, I love you with the love of the Lord. Tapos yung doon sa mga kapatiran, oh, alam kong magkagalit silang dalawa. Na mayang konti, umiwas na siya. Umiwas. Oh. Pero if you have the Holy Spirit, at alam niyo, wisdom kasi yan. It starts from wisdom. And if you ask the Lord to give you wisdom, He will give you. At ang pong pinakamaganda dyan, yung gift of the Holy Spirit, hayaan po natin, ipapractice natin yan. Amen? Okay, and number 3, ayan, we practice speaking words that will encourage, ayan, okay, comfort, edify, and inspire one another. James chapter 1, verse 19 to 21. Ang sabi dyan, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Verse 21, therefore, lay aside all filthiness and overflow of the wickedness and receive the meekness that the implanted word. Everybody say implanted. Sa ibang translation po dyan, tawag dyan, in granted. Okay, in grant. Ibig sabihin, naka-bind. Okay? That word, implanted, mga kapatid, ang siya pong mag-iingat, ang sabi dyan, which is able to save your soul. So we are practicing, pinapractice natin. Pag sinabing practice, mga kapatid, ibig sabihin yan, ginagawa. Minsan kulang ka lang sa practice. Minsan kulang lang tayo sa practice. Amen. Oh, kaya nga humuhusay yung mga nganta natin dito, andun sa choir. Di ba? Nasa choir lang sila. Pero kita natin, oh, yung kanilang kumpiyansa. Napapractice yun. O yung mga musikero na andito, napapractice yun. Itong nagigitara natin dito, ganyan palang kaliit yan. O ngayon, no? Matindi sa practice kaya ang husay. Natututunan po ang lahat ng bagay. Unang-una, meron tayong salita ng Panginoon sa atin. Pangalawa, meron tayong banal na espiritu na tutulong sa atin para i-practice itong mga bagay na ito. Pwede bang pakitapik mo ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, God bless you? Malaking bagay yan. Yung pagtapik natin may kasamang appreciation, may kasamang word of encouragement. Okay? At sa mga misis na kailangan sabi ni wag lang silang bigyan ng sweldo tapos panggastos lang pala. Ang sabi ni hindi, bigyan mo rin sila ng talagang pang shopping nila. Oh, ganun. Ayun, no? Ano ba, react or response? Amen? So we practice words that will encourage. Okay? So lahat po tayo dito ay nagpapalakasan. Okay? Hindi nakakakalas, kundi nagpapalakasan.
Amen? Yung mga salita na binibigkas natin sa bawat isa, hayaan po natin na nanggagaling sa salita ng Panginoon at nagdedeklara tayo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kapatid, yan, may plano ang Panginoon sa iyo. May problema ka, we are here to pray for you. Amen? We are here as a family. At nais po natin na tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen? So may dahilan, kakayanin natin by the grace of God, by the strength of God, Philippians chapter 4 verse 13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Ito pong being a life dispenser that will be speak that life, mga kapatid, God has already given us that kind of power. So mayroon tayong kakayanan para magsalita, okay, para magpalakas sa bawat isa at magiging pagpapala tayo. Amen? Praise God. So ngayong oras na ito, gusto natin ilaan sa islang sandali po mga kapatid na ipagkaloob natin sa Panginoon yung lahat ng bahagi po ng ating pong mga katawan. Lahat ng bahagi ng ating buhay. At hayaan natin na ito ay patuloy na pagharian ng Diyos. As we sing this song, simple song ay Tagalog song, awitin natin na meron pong kasamang pananalangin. At nais natin na tayo ay patuloy na paghari. Okay. Praise God. Okay. Kaya ba na ako na lang? Hallelujah. Okay, praise God. Okay, sige. Sige, awitin po natin. Hallelujah. Can we just close our eyes right now? Thank you, Jesus. Oh, glorify you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you. Ang aming puso, Panginoon, ay inilalapit po namin sa oras na ito. Dinudulog namin, Panginoon, dahil kami ay naniniwala na ang aming pong buhay ay para sa iyo. At ikaw ay para sa amin. At ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay sa mundong ibabaw nito ay upang kami ay maging daan ng pagpapala. Kaya Panginoon, sa oras na ito ay amin pong isinusuko lahat ng bahagi ng aming buong buhay. Lalo na Panginoon ang aming pong mga dila sa oras na ito. I ask you, Father God, oh Lord, as we surrender this body unto you, our tongue, Father God, that we may speak life, Lord, in everything, in every endeavors of life. Panginoon, mahayag ang iyong pong kaluwalhatian sa bawat isa. Awitin natin mga kapatid. Ang puso ko'y dumudulo sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dumudulo sa'yo, Diyos, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, come on, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Opo, Panginoon, sa pagtaas ng aming pong mga kamay sa oras na ito, pagpapahayag ng aming pong pag-alay ng aming pong buhay at panalangin na gawin niyo pong banal mong tahanan ang aming pong mga buhay. Opo, O Diyos, sa oras na ito, salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang biyaya, ang kapangyarihan, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. At ang iyong mga salita, Panginoon, maging dahilan upang kami maging daluyan ng buhay, maging daluyan ng pag-asa, maging daluyan ng kaaliwan, maging daluyan ng kapayapaan, maging daluyan ng pagpapala.